dalangin natin na isang araw ay tawagin siya ng Panginoon. Napakaganda yan. Kaya sabi ko kay Brad Basilio kaninang umaga, hindi ka ba masaya, Brad, na yung anak mo ay full-time sa Panginoon? Oh, kapatid, makinig ka na maigi. Makinig. Alam nyo, wag niyong liit-liitin ang mga ginagamit ng Diyos. Because most of us, makinig kayo, most of us, maliit ang tingin natin sa mga nagsuko ng buhay. Most of us. It's sad na ganyan ang tingin natin. Oh. Pero isipin nyo, mga kapatid, kung ito ay si Brother Aaron, hindi naabot ng simbahang ito, kanyang pamilya, asan siya ngayon? Makakaabot kaya siya ng ganyang inawit niya ngayong gabi? Sabihin ko sa inyo. Kaya, sabi ko kay Aaron, sabi mo sa mga kapatid mo, sabi mo kay nanay mo, sabi mo kay tatay mo, na dapat maging faithful sila sa Panginoon. Oo. Tawag ko sa inyo, kapatid. Kayo mga nauna dito na members, yang narinig nyo ngayong gabi, bunga na yan ng investment ninyo. Ha? Bunga na yan. Sabi nga nilang noon ba't mo susunduin yan? Puro palabas naman ang pera. Ha? Maring sa inyo, kapatid, pag nagbigay kayo sa gawain ng Panginoon ay palabas ang tingin nyo. Pero hindi nyo alam sa kaluluwa na pupunta ng tao yan. Maring sa tingin ninyo kasi wala naman talagang bumabalik sa inyo. Di ba? O nagbigay ka ngayon. May nakita ka bang binalik niyan? Ha? Pero sa totoo lang, sa tingin mo, walang balik niyan. Sa tingin mo yon. Pero hindi mo alam na ang balik sa iyo yan, magkano man yung binigay mo, which hindi naman worth sa ibinabalik ng Diyos sa iyo. Itinan nyo to. Yan ang pag-usapan natin actually ngayong gabi. Nagbigay kayo, okay? Nagbigay kayo ng malaki. Okay? Malaki na kung sa malaki na binigay natin. Sa inyo siguro wala kayo nakikita na balik ng Diyos. Pero ito ang gusto kong makita ninyo na balik ng Diyos sa inyo. Ito, just one word. Faithfulness ng Diyos. In fact, kahit hindi ka magbigay, faithful pa rin ang Diyos. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba tayo, mga kapatid, na ang tinatamasa natin ngayon ay katapatan ng Diyos? Tumayo tayo lahat. Thank you, Brad. At huwag kang magkukwit. Kahit ma-inlove ka balang araw. Pero huwag kang magkukwit. Hindi ka magkukwit kung mai-inlove ka sa Diyos. Pag isang araw ay sabi ko kay Inday, ano bang pinapangarap mo? Ilang taon ka bago mag-asawa? Sabi ni Inday ay, nung una, 21 years, pastor. Sabi ko, maghihintay daw si Aaron ng, sabi ni Inday, 20 years, pastor. Sabi ko, maghihintay daw si Aaron ng 21 years. Tapos tinanong ko uli, ilang taong ka ba bago mag-asawa? Inday? 30 years, pastor. Sabi ko, maghihintay daw si Aaron ng 30 years.
Biro lang yun, ha? Aaron. Nasaan si Aaron? Biro lang yun, Aaron, ha? Oh, baka tututuhanin mo yan, ha? Biro lang, ha? Okay, let's go to Deuteronomy chapter number 7. Because, alam mo, nananalangin ako, nag-iisip ako, Panginoon, ano ang napakahalaga na dapat lalong makilala at malaman ng bawat anak ninyo? At ito pa rin ang binigay ng Diyos sa akin. Ang ating pag-aaralan pa rin, and most of the preachings that you are going to hear this year, 2025, is all about the doctrine of God. Nakikinig kayo mga kapatid? It's all about the doctrine of God. Because I want every members of this church that you will grow from the very foundation of our faith, which is the doctrine of God. Nakikinig kayo? Because you will never grow apart from the doctrine of God. Kahit balibalik-tarin nyo, kahit balibalik-tarin nyo, hindi tayo mag-grow kung aalis tayo sa pundasyon ng ating faith. Nakikinig ba tayo? Now, babasahin natin ito ng sabay-sabay. Verse number 9. Deuteronomy chapter 7, verse number 9. Everybody read. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandments to 1,000 generations. What a verse, amen? Tingnan nyo ito mga kapatid, ha? Sige, mag-pray muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa talatang nabasa namin. We thank you, O God, for your faithfulness to us. Though we are not faithful, but you are so faithful, even unto 1,000 generations, O God. Thank you so much na kayo po ang Diyos namin. Mula sa Bibliang ito, kaya dalahin ko po na ang taong ito, we must grow doctrinally, O God. And we must grow from the very foundation of our faith, which is the doctrine of God, your doctrine, O God. Sapagkat naniniwala po ako na pagka ang mga anak ninyo, O Diyos, ay kami ay napagtibay, lumago kami sa pananampalataya based on how we know you, O God, ay kailanman hindi po kami kayang gibain ng diablo. Hindi kami kayang gibain ng mundong ito, Panginoon. So please, pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaralan ngayong pong gabi. Pakainin niyo po kami, Panginoon, ng inyong salita. Once again, forgive us our sins in Jesus' name. Amen. Alright, you may be seated. Now, alam niyo mga kapatid, ang sabi ko sa inyo last Sunday, you pray for me that God give me the wisdom. Amen. Kasi pagka ang pastor binigyan ng Diyos ng wisdom, makinig, everybody listen up. Wala na magkukwentuhan. Na makinig yan na maigi. Pagka ang pastor ninyo ay binigyan ako ng Diyos ng wisdom, alam nyo ba, ay pakikinabangan ng bawat isa sa atin yung wisdom na binibigyan ng Diyos sa akin. At ipapanalangin ko sa Panginoon by God's grace na hindi ko sasayangin, hindi ko aabusuhin ang wisdom ng Diyos. Dahil pwedeng maabuso yan, mga kapatid. Pwedeng pagsamantalahan yan. Do you remember King Solomon? Dumating sa buhay niya, mga kapatid, na parang
yung wisdom na binigay ng Diyos sa kanya ay binabayaran na. Pero hindi natin gagawin yan. Amen? Kaya you always, please, always pray for me. Kahit na kumakain kayo, o before you eat, before you go to bed, every time you remember me, please pray for me that God will give me more wisdom. More love to God. Amen? Because lahat na meron tayo. Ako, tinuturing ko ito na blessing ng Diyos ang magpastor. Tinatrato ko ito mga kapatid na ito ay privilege. Kasi hindi lahat na tinatawag magpastor. Privilege po ito. Nakikinig kayo? So, lagi niyo akong isasama sa panalangin. Now, let's go back to the verse nating pinasa at ang ating pag-uusapan ngayong gabi. We're going to talk about the doctrine of God. Now, doctrine is a set of truth. It means we are going to study about the truth of God. Nakikinig ba lahat? Nakikinig kayo lahat, mga kapatid? We're going to study about the truth of God. Because the more we know about the truth of God, the more we closer to God. The more we serve Him faithfully. Kaya sa bahagi ng ating pag-uusapan ngayong gabi ang ating pag-uusapan ay the faithfulness of God. The faithfulness of God. Amen? The faithfulness of God. Alam nyo, pagka pinag-aaralan natin yung mga attributes ng Diyos, pwede pa bang lakasan ito? Pag pinag-aaralan, para sa akin, hindi ko alam sa inyo. Alam nyo, pagka pinag-aaralan natin, nakakarinig ako ng mga preachings about the attributes of God, about the nature of God. Alam nyo, masarap makinig, Because the more you hear and the more you study, the more you know the nature of God, the attributes of God. Alam nyo, the more na magkukumpiyansa ka sa Diyos. Naunawan niyo mga kapatid? The more na magkukumpiyansa ka sa Panginoon, the more na maglalapit ka sa Panginoon, the more na may i-inlove ka sa Panginoon. And the more na may in-love ka sa Panginoon, mga kapatid, the more na ikaw ay magsiserve sa Panginoon. At hindi mo ipagpapalit ang Diyos. Amen? Hindi mo pagpapalit ang Panginoon. Now, tinan niyo yung binasa natin. Sabi na Biblia dito, Moses said, "Know therefore that the Lord thy God." Tinan niyo yung first word, mga kapatid. What's the first word? No. It means, mga kapatid, we must have the understanding from the very Word of God. We must have the understanding, we must recognize the very nature of God. Lahat ba natatanda niyo yung sinasabi ko? Yung iba, hindi mo lang nagsusulat hindi mo lang nag-attempt na magsulat, Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng yung word na no, it means to have an understanding based on His Word. To recognize the very nature of God. That's the first word means all about. Hindi lang yung malalaman mo kasi siyempre pag binasa mo yan, yung word na no, ay kung tatagalogin mo nga yan aalamin, parang ganun lang, malaman, parang ganun lang. Pero ang ibig sabihin talaga yan is you must have the understanding, yung nauunawaan mo sino ang Diyos. Yung nauunawaan mo na ang Diyos talaga, siya yung Panginoon, siya yung Diyos talaga. Kaya nga, another one is to recognize. Kasi iba yung alam mo na ang Diyos ay Panginoon kaysa yung alam mo siya pero nire-recognize mo siya. Naunawan natin mga kapatid, parang ganito.
Halimbawa, kayo mga tatay, dumating kayo sa bahay ninyo. Dumating yung mga anak ninyo at nandudong kayo, nadatnan kayo ng mga anak ninyo. Iba yung nakita ka lang ng anak mo at yung anak mo, nire-recognize ka sapagkat ikaw nandiyan. Naunawan niyo ako? Katulad sa amin, ito yung practice namin na tinuturo ko sa mga anak ko na nakita ko kay Pastor Hill. Sabi ko sa mga anak ko, pag nadatnan nyo ako sa bahay, galing kayo sa labas, of course may pinuntahan, hindi lang dyan, hindi yung dyan. Halimbawa, katulad dyan, pag dumating kayo, let me know na nandito nga kayo. So, how I know that nandito na kayo? At isa pa, mga kapatid, na dapat malaman nila ay higit sa lahat, yung ma-recognize ka nila na bilang tatay nila na nandiyan ka. So, nung ginagawa ng mga anak ko, pagdating nila, pupunta sila sa akin, magbibless sila, magkikis sila. Awan ko lang sa inyo hindi ko naman sinasabing pag hindi nyo pirinakti sa bahay nyo, nagkakasala kayo, masama sa inyo. Basta sa akin, ganon. Ganon kami rito. To recognize me as their father. And also, para ma-recognize ko rin sila, mga kapatid, na nandito na. Higit sa lahat, that is respect. Don't you know, mga kapatid, that if we learn to recognize God, we respect Him? Now, tanong mga kapatid, how do you respect God in your life? Do you recognize, do you respect God's faithfulness in your life? Do you hear me? Amen. Do you recognize or do you respect God's faithfulness in your life? Naanawan niyo ba, mga kapatid? Kasi iba yung alam mo lang ang Diyos na tapat ang Diyos ay Panginoon, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mapagmahal. Alright, iba yung alam mo lang at iba yung nare-recognize mo siya as God. At nare-recognize mo siya yung kanyang katapatan sa buhay mo. Naunawan niyo mga kapatid? Iba po yun eh. Kaya kapag sinabi, nung sinabi ng verse, mga kapatid, no, it means you must have the understanding. You must recognize the very nature of God. Who is God? God is faithful. Come on, amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, pag nakilala mo, naririnig mo kung sino ang Diyos, mahihiya ka na hindi maglingkod sa Kanya. Mahihiya ka, mga kapatid, na aalis sapagkat ang Diyos kailanman hindi umalis at aalis sa atin forever. Amen? And then, this is another one. No, pag sinabi ng Biblia, kapatid, na no, it means to have experience. To have experience. Makinig. Do you experience God's faithfulness in your life? Mga kapatid? See? Wala sa inyo, mga kapatid, palagay ko dito pa lamang ganado na tayong makinig sino yung Diyos na pinag-uusapan natin ngayong gabi. Do you experience the faithfulness of God in your life? Another question, mga kapatid. How you often experience the faithfulness of God? Ang ibig sabihin, mga kapatid, gaano natin kadalas maranasan ang katapatan ng Diyos? Sige nga. Gaano natin kadalas saan pupunta yung bata? Gaano natin kadalas maranasan ang katapatan ng Diyos? Nakikinig tayo? Alam nyo, sa totoo lang, pakinggan mo na maigi. Natutulog ka na pero tapat ang Diyos sa'yo. Believe me. Naunawan nyo ba ito? Mga kapatid, naintindihan nyo ba itong sinasabi ko? Tulog ka na, pero ang Diyos na nanatiling tapat sa iyo because God, kailanman hindi tayo tinulugan ng Diyos. Bagamat madalas nating tinutulugan ng Diyos kahit sa preaching,
tinutulugan natin ng Diyos, pero kailanman hindi tayo tinulugan ng Diyos. Madalas pinapabayaan natin ng Diyos, mga kapatid, pero kailanman sa buhay natin hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Yan ang Diyos na meron tayo, mga kapatid ko, sa Panginoon. Now, can you, or another thing is to have a practical understanding. Alam niyo ba yun? Makinig kayo. When I say practical understanding patungkol sa faithfulness ng Diyos, pakinggan niyo to. Pag sinabi natin practical, madaling unawain ang katapatan ng Diyos. Ha? Hindi naman, bagamat kapatid, if we are going to define who is God, who is God? In fact, God cannot be defined. Amen? Do you believe? Do you agree with me tonight that God cannot be defined? Our God is above definition. I cannot define God. Because our God is above definition. He is incomprehensible, eternally, and infinitely above the trite intellect of man. Nakikinig tayo, mga kapatid? How can we define God if God is an infinite God? Whereas, mga kapatid, we are finite. Sige nga, paano ngayon i-define ng isang finite na persona ng isang infinite na person? We cannot. Amen? Any attempted definition of God is, sabi nga natin, anthropomorphic. Meaning, it can only be put in human terms. For a true definition of God is inexpressible in any language. That's the definition of God. Hindi natin kayang i-express kung sino talaga ang Diyos. Amen? Kaya nga, minsan, nalalaman na lang natin o nalalaman natin ang Diyos, kapatid. Sino siya? Ayon lamang sa ni-reveal ng Diyos kung sino siya based on His Word. Naunawan natin. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo, tignan niyo kung ano sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga tao. Ano sabi niya? Kung, amin yung mga apostles, kung isusulat natin lahat-lahat ng ginawa ni Kristo nung siya'y nandito for 3.5 years, mga kapatid, kahit ang buong mundo hindi magkakasya. Yan yung Diyos natin. Makinig kayo, huwag kayo matulog. Magbago na kayo mga natutulog. Ha? Kaya mga kapatid, dito na lamang sa isang punto na pag-uusapan natin, yung katapatan ng Diyos. God's faithfulness refers to His self-loyalty and to that of His entire creation. Alam nyo, kung titignan natin ang creation, kapatid, mga kapatid, ay dito pa lamang makikita na natin yung katapatan ng Diyos, yung faithfulness ng Diyos. He will not, it means, mga kapatid, faithful means He will not, indeed, cannot change His character, nor fail to perform He has promised. Bakit? Because He is faithful. Hindi mo pwedeng sabihin na faithful ang isang persona, kapatid, na nagbabago. Amen? Nagbabago. Bagamat, naniniwala tayo na ang Diyos nagbabago at magbabago, but ang Diyos ay hindi nagbabago na maging worse. Nakikinig tayo, mga kapatid. 'Di ba? 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 '
pwedeng magbago ang Diyos. Pero kailanman ang Diyos kung magbabago man siya, mga kapatid, hindi siya magbabago para ikakasama ng anumang creation ng Diyos. Alam nyo, sa nature pa lamang, makikita na natin yung faithfulness ng Diyos, mga kapatid. Like, in Psalms 119, verse number 90, tingnan natin. Thy faithfulness is unto generations, unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. Amen? Wow. Akalain mo, dun na nga lang sa ating verse. Ano sabi ng Biblia diyan? Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God. Amen? Sino yung Diyos na ito, mga kapatid, na ipinapahayag ni Moses sa mga Israelites, mga kapatid? The faithful God. The faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Isipin niyo, mga kapatid, kung hanggang kailan naaabot, kapatid, o makakaabot yung faithfulness ng Diyos. Anong sabi ng Biblia? Sabi ng Bible, unto 1,000 generations. Ibig sabihin, kaya nga napakaganda na yung pamilya natin, ipagkatiwala natin sa Diyos na ito. Bakit? Kahit wala ka, nananatili sila sa Diyos na tapat. Ibig sabihin, mawala man tayo, mga kapatid, pero nandidoon sila Diyos na tapat o matapat na Diyos ang may hawak sa kanila. Alam niyo ba kung sino may hawak sa atin na Diyos? Ha? Na anong sabi ng Diyos sa atin in the book of John? No one can pluck you out of my hand. No one can pluck you out in my Father's hand. Sino yun, kapatid? The faithful God. Gaano ka-faithful itong Diyos na ito, mga kapatid? Unto all generations. To 1,000 generations. Kaya nga the best na ipamana natin sa ating mga anak, hindi pera, hindi bahay, hindi kung ano-ano material na bagay. The best, kapatid, na ipamana natin sa ating mga anak is the faithful God. The God of Moses, the God of Abraham, the God of Joshua. Sasabihin ko sa inyo, kahit walang bahay ang anak mo na yan, kahit walang edukasyon mula sa mundong ito ang anak mo yan, but if they have the education of the Bible, the doctrine of God, kapatid, yan ang the best na bigay natin sa ating pamilya. Kaya kanina kinakausap ko ito si GR kanina, after devotion. Sabi ko sa kanya, Brad, total nandiyan ka na. Pag ikaw ay magkapamilya, inisa-isa ko sa kanya. Anong dapat niyang gawin? Unang-una, sabi ko, humiwalay ka. Pangalawa, huwag kang pagugulat sa babae. Huwag kang papayag na pangungunahan ka ng babae. Sapagkat, mga kapatid, sabagay, hindi naman lahat. Depende sa bagay. Pero mga kapatid, pagdating sa mga decisions o pagdating sa most of the areas of marriage and family, alam nyo, pinakamahalaga talaga ang lumutang dyan lalaki. Lumutang dyan leader. Ako, ganyan-ganyan lang si Sheila, tahimik yan, pero pag nagsalita yan, pero sabi ko, no way. Hindi mo ako magugulat kasi gulat na ito. Totoo yun, mga kapatid. Pagka hindi, walang punto ng leadership ang ama ng tahanan, dadalhin ka sa isang marriage, sa isang pamilya na walang patutunguhan. Nakikinig kayo sa akin, mga kapatid?
Kaya, makita nyo dito kung sino ang Diyos natin. Alam nyo kung anong pinapakita ni Moses? By the way, mga kapatid, tinan nyo na maigi. Tinan nyo na maigi. Huwag kayong mag-alala, hindi natin tatapusin ito. Gusto kong mahimay natin na maigi. Amen? Hindi nyo ba alam na ang kausap ni Moses dito is the new generations? I mean, Moses. Because they are now entering the promised land. And this is the new generation. Nakuha niyo mga kapatid? But that's why the book of Deuteronomy is written in the form of a treaty between a king and his vassal state, typical of the second millennium BC. It calls Israel, to remember who God is. Yan ang purpose, kapatid, para ipaalala ulit ni Moses bago sila pumasok ng promised land, sino yung Diyos na nagdala sa kanila doon? Because most of them are the new generations. Naintindihan? Amen. Kaya kayo mga nandito na sumunod na sa amin kila Brother Chris, sumunod na sa amin nila Brad Juni, makinig kayo. Makinig kayo. Habang naririnig nyo pa kami, mga kapatid, makinig muna kayo. Sapagkat hindi forever makakasama nyo kami. Because Deuteronomy is to remind, the very purpose of this book is to remind the people of what God had done and encourage them to rededicate their lives to God before they will enter to the promised land. Nagkakaintindihan tayo, amen? Bago sila pumasok doon, ito yung Diyos natin, ayan, ito. Yan, inisa-isa ni Moses yan. Moses, sapagkat pagka nagkulang sila, nagka-problema sila, sapagkat nakita na ng Diyos sila, kapatid, sa promise land pa lamang, for 40 years, nakita na ng Panginoon kung sino itong mga to. In fact, kahit wala pa doon sila, kilala sila mismo ng Diyos. So, kaya merong ito, mga kapatid, para ipaalala sa mga Israelites, mga kapatid, yung faithfulness ng Diyos sa kanila. Because imagine, mga kapatid, the old generation had wandered for 40 years and died in the wilderness. Naunawan niyo, mga kapatid? Nagkandamatay sila doon. Sino mga namatay doon? Mga matitigas ang ulo, mga murmurers, mga ayaw sumunod, namatay sila doon. So, on the east bank of the Jordan River, Moses prepared the sons and daughters of the faithless generation to possess the land. Hinanda niya muna sila. Of course, alam naman natin na hindi na nakapasok si Moses, tama? Hindi na. Pero hinanda pa rin ni Moses. Pagkatapos niya hinanda, ipinasa na niya kay Joshua. Alright, amen. So, ang napakagandang lesson dito na makita natin in the book of the very message of Deuteronomy is to remember how God has expressed His kindness and His faithfulness to them. Para i-express, mga kapatid, yung kabaitan ng Diyos, yung kindness ng Diyos sa kanila, yung katapatan ng Diyos sa kanila, yung provision ng Diyos sa kanila, lahat-lahat na, mga kapatid, na wala silang ibang mamahalin, kikilalanin na Diyos pa rin pagdating nila sa promised land, pagtitiwalaan, pagkakatiwalaan, mamahalin, susundin,
pag nandun na sila sa promised land. Na makinig tayo. Sa atin naman mga anak ng Diyos, sapagkat parehas yung Diyos natin sa Diyos ni Moses, sa Diyos ng mga Israelites. Do you agree mga kapatid na parehas yung Diyos natin? Ganon din. Wala dapat tayong kikilalanin simula nung tayo naligtas na tapat na Diyos, mapagmahal na Diyos, very kind na Panginoon sa lahat-lahat na kapatid. Kundi ito dapat ang i-recognize natin magpakailanman. Sabi nga ng Biblia, the verse is, tinan nyo, ang ganda nito eh. In Genesis chapter 8 verse number 20, while the earth remaineth, seed time, harvest and cold and heat and summer and winter and day and night shall not cease. Bakit? Because God is faithful. He is in control of everything. Colossians 1:17 mga kapatid, ano nakalagay dyan? He is before all things, and by Him all things consist. Amen? Wow! Kaya mga kapatid, pakinggan nyo na maigi kung gaano kahalaga yung katapatan ng Diyos. Now, what's the use of God's faithfulness? What's the use? In fact, God's faithfulness is so useful in every areas of our lives. Come on, amen? Napakagrabe kapatid. Walang ang gulo sa buhay natin na hindi useful yung katapatan ng Diyos. Pag wala tayong pera, nandyan ang Diyos. Pag may problema tayo, nandyan ang Diyos. May pera tayo, nandyan ang Diyos. Lahat. Naunawan natin mga kapatid. Kaya ngayon, eto, paano kagamit-gamit yung katapatan ng Diyos? Don't you know that the faithfulness of God will always comfort us? Amen? Yan actually mga kapatid ang comfort natin. Nakikinig tayo? May problema ka, lalo na, di ba, may mga pagkakataon na may problema tayo na hindi natin masabi-sabi sa iba. Amen? Na maging asawa mo, hindi mo masabi-sabi. Maging kapatid mo, hindi mo masabi-sabi. Kasi may problema, kaya makita nyo, may mga miyembro sa pamilya na makita-kita mo kapatid, nagpakamatay, pero hindi alam ng tatay. Hindi alam ng nanay. Nangyari dito sa atin mga kapatid, kamakailan lang yon. Kamag-anak ng ating kapatiran, nagpakamatay. May trabaho yon. Tinanong, bakit nagpakamatay, ganyan? Hindi alam ba? Wala namang sinasabi ganon. Kaya hindi nyo alam mga kapatid, hindi nyo alam. May mga tao na grabe ang worries nila sa kanilang buhay. Kaya nga, because God's faithfulness will use to comfort us. Therefore, number one, faithfulness of God keeps us from worry. Amen? Di ba minsan nagwo-worry tayo? Nag-aalala tayo? Pag sinabi nating worry, ibig sabihin, we are get in trouble. Amen? We are upset. We are in distress. We are bothered. Nakikinig. We are in difficulties in our lives. Amen? Alam nyo, hindi ibig sabihin na may pera ka kapatid. Hindi ka nagkakaroon ng problema. Lahat tayo nakakaranas ng problema. Kahit sino sa atin nakakaranas tayo ng problema. Nakikinig kayo? Walang exempted sa problema. Walang exempted sa iba't ibang difficulties sa buhay. Walang exempted mga kapatid sa iba't ibang worries sa buhay. We experience difficulties in our lives. We experience troubles in our lives. We experience problems in our lives. Minsan sabi natin,
lit lang ng problema ko na mo. Problema mo, problema ka. Sa'yo yun, maliit, pero sa kanya hindi. Kaya nga kapatid, ang comfort natin, yung katapatan ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na nakakarinig tayo ng ganitong mensahe ng Diyos. Tingnan niyo to. Punta natin yung John chapter 14. Let's go to John chapter 14. Open your Bible. Maganda itong talatang ito. Ano nakalagay dyan? Basahin natin. Sundan niyo ako. Let not your heart be troubled. Amen? Anong sabi ng Biblia? Ye believe in God. Means trust in God. Amen? Believe also in me. Jesus said. Bakit? In my Father's house are many mansions. Wow. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. What a great comfort. Amen? O hindi man, wala ka mang mansyon dito, pero ano sabi ng Panginoon? Huwag kang maguluhan. Huwag kang magulmihanan. You trust God. You trust me. Amen? Sapagkat doon sa tahanan ng aking Ama, maraming mansyon. Amen? At ang sabi ng Panginoon, mauna ako, sapagkat ako'y maghahanda ng mansyon mo, pero babalikan kita, I will come again and receive you unto myself. At susunduin ka kita. At isang araw kung nasaan ako, naroon ka rin. Come on, amen? Diba? Ang tanong ko kapatid, kailan sinabi ng Panginoon ito? 2,000 years ago. Ang kagandahan kapatid sa pangako ng Diyos. Ang kagandahan sa pangako ng Diyos, no expiration. No expiration. Tingnan niyo yung mga kausap ni Kristo dito mga kapatid. Nasaan na ngayon yung mga kausap ni Kristo? Nandoon na sa langit yung iba. Amen. They now experience the faithfulness of God. Kasama na ngayon ang Panginoon doon sa langit. E tayo kapatid, wala pa tayo doon sa langit. Pero ang kagandahan, yung pangako ng Diyos sa kanila, kapatid, yun din, we have the same promise of God. And that promise of the Lord Jesus Christ for the people of God is no expiration. Kaya kapatid, kung sila'y natamasa na nila yung katapatan ng Diyos, kapatid, isang araw at hanggang ngayon, natatamasan na rin natin yung katapatan ng Diyos ngayon and forever and ever. Kaya nga, tingnan nyo, ito pa magandang invitation ng Diyos. Let's go to Matthew, chapter number 11. I know you know this verse, amen? Matthew, chapter 11. Ang ganda nito. Alala nyo ba ito? Amen? Matthew chapter 11, in verses number 28 and 29. Anong sabi niya? Anong sabi niya dyan, mga kapatid? Come unto me. That's invitation. Amen? Sino yung mga iniimbitahan ng Panginoon? Tingnan nyo, come unto me, all. Amen? All. It means all kinds of men. All kinds of people. Anong invitation ng Diyos? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Kayo mga nabibigatan. Amen. And I will give you rest. Anong ibibigay ng Diyos? Rest. Rest. Anong ibig sabihin yung rest? To refresh. Hindi yung wala kang gagawin, kundi ang gagawin ng Diyos sa iyo is pasisiglahin ka.
Palalakasin ka. Pasasariwain ka ng Diyos. Amen. Hindi nyo ba alam mga kapatid, may mga pagkakataon na bigla-bigla na lang tayong nanghihina spiritually. Bigla-bigla na lamang tayo nanghihina physically. Na minsan hindi natin alam yung rason. Amen. Bigla-biglang dumarating mga kapatid na hindi natin halos maunawan na parang ayaw ko magsimba. Wednesday naman ngayon, hindi na ako magsisimba. Linggo na lang ng umaga. Pero pag dumating yung linggo, parang feeling mo, ayaw mo pa rin magsimba. At lalo na yung mga host sa ating devotion, I hope we have also the same feelings most of the time. Bakit? Alam niyo yung alas 4, gigising ka, babangon ka. Tapos 15 degrees. yung ano mo, yung kahinaan mo, hindi yung lamig. Yung parang ayaw mo bumangon na naman itong devotion na to. Istorbo alas 5, sarap pa na to. Sister Beth nga, grabe. Sabi ko, anong oras ka gumigising, Sister Beth? Ha? Ilang taon na siya. Oo. Kaya kayo mga talo kayo ni Sister Beth. Hindi yan nagpapahatid, nagko-commute yan. Nagtataksi yan. See? Alas 3, gising na yan, Sister Beth. Tapos siyempre magpiprepare yan. Tapos magbibiyahe pa, papunta dito. Minsan nga, niisip ko sana doon na lang sa bahay niya. Pero nag-i-enjoy siya na nandito. Bakit? Nandito yung mga kakosa niya. Pero wala ba kayo napansin? Pag nag-overtime kayo, nagdadabog yung operator. Ha? Ikaw, operator, huwag mong gagawin yan, ha? Hayaan mo lang sila. Authorize yan na mag-overtime. Sila lang ang authorize, ako hindi. Authorize sila hanggang alas 12 ng tanghali. Di ako, nag-i-enjoy sila Nag-i-enjoy sila na i-express yung gagawin nila at ginagawa nila sa Panginoon. Come on, amen? Ako naman, sarap na sarap makinig. Di ba? Sarap pakinggan. Bakit? Kapatid, alam niyo ba yung mga sinasabi niyan? Ayan, Sister Beth, Sister Vicky, Sister Benny, Sister Irene, si Sheila. Alam niyo ba, hindi lang nagsasalita ang mga taong ito. At kaya sila nagsasalita because of God's faithfulness to them. Sa totoo lang. Kaya yan dapat ang makita nyo kayo mga kabataan. Na minsan bulag na bulag kayo. Come on, amen? Tinan nyo nga itong mga to, alas 3 pa lang, bumabangon na yan, gumigising na yan, para sa devotion ng umaga. Ikaw wala ka namang ginawa, pero tamad ka pa rin bumangon. Ewan ko sa inyo. Ano sabi ng Diyos? Last na lang ito. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Amen? And I will give you rest. Pasisiglahin ka ng Diyos. Palalakasin ka ng Diyos. Iko-comfort ka ng Diyos. Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Kapatid, wala pa yan sa gatuldok ng karayom ang pinag-uusapan natin sa katapatan ng Diyos. But for tonight, yan yung Diyos natin.
God is so faithful. At yung katapatan ng Diyos, yan talaga yung comfort natin. Kaya dapat mga kapatid, masarap magdepende sa katapatan ng Diyos. Sa susunod, mapag-aaralan natin yan. Actually, that's the last point. God's faithfulness keeps us from worry. Keep us from our worries. Keep us from our troubles, difficulties, problems, lahat na. Very useful ang katapatan ng Diyos sa lahat ng areas ng ating buhay. Tumayo tayo lahat ngayong gabi. Lumapit tayo sa altar, kasama ang ating pamilya, at pasalamatan natin ang katapatan ng Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Lord, thank you so much for your faithfulness to us. Alam niyo, Panginoon, yan po yung gusto kong pilit na makita po ng mga members ng simbahan ito, Panginoon. Yan po ang gusto kong pilit na makita po ng mga anak ninyo. Kaya sinisikap ko, Panginoon, na ipakita po sa kanila that Thou art a faithful God, even unto 1,000 generations, O God. I hope and pray, O God, na meron kaming response sa katapatan niyo po, Panginoon. At makita rin po ito ng mga kabataan ito, Panginoon. Sapagkat your faithfulness, O God, will comfort us in every areas of our lives. It will keep us from all our worries, troubles, difficulties in lives, O God. Kaya tulungan niyo po kami. I always, Panginoon, na makita po ito ng mga anak ninyo. Ma-recognize po namin ito. Salamat po sa mensaheng ito, Panginoon. Pagpalain niyo po yung mga anak ninyo. Tiklop tuhod, Panginoon. Pagpalain niyo po yung mga decisions na ginawa po nila. Nawa, Panginoon, na habang nakikita po namin na ganito kayo. And we believe, oh God, that you will never change. For the worse, but you will change for the better, O God. For the best para po sa aming mga anak ninyo. At ito dapat ang makita po namin, Panginoon. At masuklihan man lang namin, Panginoon, ng katapatan na paglilingkod sa inyo. Salamat po.
Thank you muli, Panginoon, sa pagmamahal niyo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. All right.